Rumaragas ang pagpapala sa ating lahat para sa ating pang-araw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 4 sa versikulo 22 hanggang 26. Kung ang isang pinuno ang magkasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh at malaman niya ito pagkaraan, maghahandog siya ng lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ko at sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang saserdote at sa pamamagitan ng kanyang daliri papahiran niya ang mga sungay ng dambana ng susunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay buhos niya sa dambana ang lahat ng taba. Ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Dadalhin niya sa dambana ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba ng handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng saserdote para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patatawarin. So, ang passage nito ay patungkol doon sa sin offering na ginagawa para sa mga pinuno ng Israel. So, ipapaalala ko sa inyo na ang mga pinuno ng Israel ay may dalawang uri. Una, yung mga hari at ang kanyang mga minister. So, the king and his minister. Ano sila? Sila ang mga political leader ng bansang Israel. Ikalawa, yung great high priest at kanyang mga priest, yung mga normal na priest. So, sila naman mga tinatawag na spiritual leader ng bansang Israel. So, dalawa yan. Political leader at spiritual leader. Pero pag minsan, ang isang leader ay pwedeng political leader na at siya pa ang spiritual leader. So, pwede yun. At alam naman natin na kahit sila ay mga leader na, prone pa rin sila sa pagkakasala. Diba? So, example, si Haring David. At isa pang example nun ay yung si Moses. Si Moses nakasala rin siya kay Lord. O di ba? Hindi nga siya nakarating sa promised land, di ba? Kasi nagkasala siya. So pinakit na lang siya sa bundok para tanawin yung promised land. Pero syempre, nag-offer sila ng sin offering. Pero hindi naman ibig sabihin doon na libre na sila sa consequence sa mga ginawa nila. Hindi yun ganun. Kasi nga, example, si Haring David, si King David, alam namin na nangalunya siya. So, adultery tapos murder yung ginawa niya, di ba? So, ang consequence yun, namatay yung panganay nila ni Bathsheba. Pero nung nanganak ulit si Bathsheba, naginang si Solomon. Si Solomon, nakalaunan nagpatayo ng first temple. So, hindi naman ibig sabihin na nagkasala ka kay Lord, ay tapos na si Lord sa'yo. No. Sapagkat pag may plano pa ang Diyos sa'yo, nagkasala ka man, willing pa rin si Lord na patawarin ka. So, ang ibig sabihin pala ng pagbibigay ng sin offering kay Lord ng isang leader ay, kumbaga, kinahabagan ka pa niyang Diyos, kaya buhay ka pa, bagamat ikaw ay nagkasala. O di ba? Kinahabagan ka ng Diyos, kaya nagbigay siya ng sin offering. Ganon yun. At hindi naman ibig sabihin na wala ng consequence yung ginawa nilang kasalanan. Si Moses, ang consequence noon, ano nangyari sa kanya? Hindi siya nakapunta sa promised land. Natanaw niya lang. At hindi lahat ng mga leader na nagkasala sa Diyos ay nabigyan ng second chance. Ang iba, talagang napuot sa kanila si Lord, nagalit si Lord sa kanila, kaya nadedo sila, patay. Example, si Priest Eli, great high priest ng kapanahunan niya. Pero yung mga anak niya,
nagkukumit ng injustice sa bansang Israel. Hindi niya sinasaway. So parang iniinsulto niya ang Diyos na wala siyang pakialam sa ginagawa ng mga anak niya. So dinededma niya lang. So manhid siya. Hindi naman lang kinokorek o sinasaway mga anak niya. Kaya parang nainsulto ang Diyos. Kaya patay siya. Pati yung angkan niya naubos. At isa pang example, si Propeta Ananias nung panahon ni Prophet Jeremiah. So, false prophet kasi si Propeta Ananias, nagbibigay ng false hope. Nainis si Lord, di siya, patay siya. So, hindi lahat nabibigyan ng second chance. Kasi kapag yung ginawa mo talaga ay kinainisan ng Diyos at nagalit ng gusto si Lord, wala. Kaparusahan mo talaga kamatayan. Automatic pati yan. At kung hindi man automatic na mamatay, kalaunan, patay pa rin. So, sa lahat ng leader na nanonood ng video na to, oo, totoo, ganun talaga si Lord. Nature niya ang magparusa kapag ikaw ay nagkasala. Pero kapag kinahabagan ka ng Diyos, talaga, mabibigyan ka niya ng second chance. Pero ang sabi ni Jesus nga, go and sin no more. Ganon yun eh. So, ang ibig sabihin, kapag nag-o-offer pala ng sin offering yung isang leader, hindi ibig sabihin yun na napatawad na siya ng lubusan. Ang ibig sabihin nun, pinatawad na siya ng Diyos at nabigyan siya ng second chance. Okay? Pero, warning din sa mga leader, baka pag galit talaga ang Diyos sa iyo, maging ka-level ka ni Ananias, ni Propeta Ananias, or maging ka-level ka ni Priest Eli. So, warning yun sa atin, kasi hindi naman lahat kasi nagkakasala sa Diyos nabibigyan ng second chance. Kasi pag talagang sobra-sobra ang ginawa mo, pati ang Diyos maiinis na, wala ng second chance, bahala ka na. Alam mo na ang kahinatnan mo, di ba? So, kung binigyan ka ni Lord ng second chance, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kasi, baka pag inulit mo na naman yan at mali na naman ang ginawa mo, wala ka nang mararanasan na second chance. Baka second punishment at ma-receive mo. Diba?